Ang legacy mo, biruin mo na pagsama-sama mo silang lahat. Ang Malacanang, dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga po mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit kanyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang dyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po'y nasa Pilipinas pa, kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So kinakailangan po talaga yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung katahimikan ng Tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog? Gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprobahan ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantao ng budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya'y biglang pumanaw, ako'y nagtanong na, yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Ano ba ho mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasagwatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman niya nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanila yung kanilang mga district engineer. Kami mga party list nun, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay ng kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So on the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging napakataas na up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang narinig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam nyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon.
Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Kapag flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Ulitin ko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay yung mga pamamaraan para mangangurapot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon, dumadaan sa tanggapan ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binabiwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag na presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat nanggagaling nga sa mga politiko. Nabaliwala po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Pagtugma-tugmahin natin ang mga pangyayari. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talaga ang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-aaway sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpa. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Baling wala na po ang kredito. In fairness, kakaunti na lang yung EPAL na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Yusek Cabral lamang at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila. Then wala na si Yusek Cabral at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglaalabanan at harinawa sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto dahil lamang hindi alam
kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod to Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026, sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan si Bagag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Kung may itinatago at kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam nyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral. Nagagalit po ako kasi alam nyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang maghusga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang ng 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, siguro maintindihan na natin kung bakit yung distrito ng mga presidente makikinabang kapag ang isang distritong yun ay maging presidente. Kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung Pipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulong. Ako naman po ay nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Pero napakadali po makahanap nito mga proyektong ito. Hanapin nyo lang kung nasan yung coastal road. Maintindihan nyo na kung saan ginamit ni Pulong Duterte yung 52 billion. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurakot nito, mahihirapan na po tayong sila ay papatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, kaisa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Well, siguro po, sapat na yan na ako'y pinag-iisip ko kayo kung sino makikinabang doon sa pagpanaw ni Yusek Cabral. Siguro naman, kayo'y kumbensado na hindi rin tumadon si Yusek Cabral. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng interview bilang isang distinguished female engineer nang sinasabi niya, meron talaga siyang fear of heights, phobia. Ang tao ba na merong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman wala ng buhay nang tinapon na sa bangil. Ang sa akin, no, kababaeng tao ni Cabral,
Balidosa pa nga. Ibig sabihin, hindi naman niyang karatista. Hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog. Nakikita mo, balidosang balisdosa, babaeng babae, mahinhin. Bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya. Hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong pumanaw dyan sa DPWH dahil merong mga gustong itago na mga bagay-bagay. Meron na pong inhinero sa Ilocos. Nagtataka ba kayo kung bakit napatay? Aba, itong inhinerong ito, pinalabas din na aksidente daw. Pangalawa na itong pagkamatay na aksidente daw. Pero hindi naman kapanipaniwala ang mga circumstances para sabihin na talagang aksidente ang mga pangyayari. At meron pang isa na magsisiwalat sa ng katotohanan dyan sa Sorsogon. Patay din. Aksidente rin. Bakit kaya napakadaming mga aksidente ngayon sa mga engineers na nagtatrabaho sa DPWH ngayong ang taong bayan ay galit na galit sa korupsyon dahil nga hindi lang sa flood control projects o hindi sa mga infrastructure projects na alam nating pinagkakakitaan ng mga politiko. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kaisa-isang Kristiyanong bansa sa daigdig. And yet, nagkakaroon na ngayon ng mafia-style patayan para lamang mapatahimik ang mga nagpapatupad ng mga infrastructure projects dahil tanging sila lang ang nakakaalam kung sino ang mga kumita sa mga proyektong yan. Dahil sila mismo ang nagdi-deliver sa mga tao na kinakailangan pagdeliveran ng tongpats. Di ba ho nakakalungkot? Mafia-style killings ngayon sa Pilipinas sa panahon na sumisigaw para sa katarungan ang taong bayan. Pasensya na po kayo, yung mga kaibigan ko sa Maisog, isa-isang pumapasok, so napapasama sila sa broadcast. Okay lang po. Tatanungin ko sa kanila kung gusto nilang bumate. Okay? Pero kasama ko po ang mga Maisog at DDS. Sa akin po, malungkot ako. Kasi ang aking ala-ala naman kay Yusek Cabral, she was a very kind person. Kadalasan, hindi niya ako matulungan. Kasi ako naman, nung ako'y naging party list, wala naman akong kapit. At dahil nga party list ka, wala namang nagre-report sa MDE. Pero bagamat hindi niya ako natulungan, every time ako'y pupunta sa kanya, hihingi, hindi ba pagbibigyan dahil wala naman tayong kapit, she makes it a very worthwhile experience. She was genuinely nice, genuinely friendly, hindi naman siya plastic, willing to help, kaya lang, ina-explain din niya kung anong realidad. Na talagang ang mga nakapagbibigay lamang mga proyekto ay yung mga malalapit sa kusina. I will miss Yusek Cabral. Not only because I think she was a good person inherently. Hindi ko sinasabi na malinis siya, ha? Siyempre, yung korupsyon hindi dapat nangyari kung hindi pumapayag yung mga tao na gaya ni Yusek Cabral dahil siya nga yung nag-a-approve ng mga proyekto na hinihingi ng mga politiko na alam natin na kaya lang naman nare-request yung mga proyektong yan dahil pagkakakitaan nila. Pero at the same time, maski hindi siya santo, I think Yusek Cabral just wanted to have a living, just wanted enough for herself, and accepted na ganito patakaran sa Pilipinas. Kaya nga po mga kababayan, kung tayo ay magiging gaya ni Yusek Cabral na tatanggapin na lang ang mga patakaran sa lipunan, baka tayo magkaroon din ng kapalaran na gaya ni Yusek Cabral. Sana po magsilbing halimbawa ang buhay ni Yusek Cabral na panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Hindi na dapat magkaroon ng SOPs. Hindi na dapat magkaroon ng patakaran. Ang pera na kaban ng bayan para sa taong bayan, hindi para sa mga magnanakaw.
Mangyayari lang po yan kapag naibalik natin ang tiwala sa pinakamataas na opisina ng bayan at yan po ang tanggapan ng Presidente. Patalsikin na po natin ang Presidenteng korap, patalsikin na po natin ang Presidenteng bangag, patalsikin po natin siya sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan, patalsikin po natin siya sa pamamagitan ng people power na nakasaad po sa ating saligang batas. Ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez. Siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, Oo. bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi Oo, pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang oo. sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig ulit. sabihin, dalawang beses sila pumunta. Oho. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road view deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi Oo. gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan sa si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayari ito, Sen. Oo. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat Bawal. napanganib yung lugar na yun? Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. oh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi?
Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas, di ba? Yun ang mayroon pang story yung Oo nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo muna ako dito. Opo. Di ba pangkaraniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, no? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay ginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oho. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga, naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI? Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Oo. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Ano tayo? Yan na. Uy, sino gumawa ng picture ni Marcos? Parang ano na to Parang isang pirma na lang. Parang wala siya tulog dito
Uy, ba't parang walang tulog dito si Marcos? Grabe naman kayo ginawa niyong... Kamukha niya na si Auntie Claire. Oo nga, no, nagiging magkahawig na si Auntie Claire at si Marcos. No? Tingnan niyo yung mata. Parehas na parehas niya. Parehas ngagba eh. Okay, basahin natin to. Marcos Jr. mukhang hindi na naman makatulog ngayong Pasko ayon kay Auntie Claire. Gago ka, Auntie Claire. Ang ina mo, di mo alam. Nilalaglag mo yung amo mo. Hindi na naman ba makatulog si Marcos? Hindi baka namamas ko sa kanya yung tatay niya. Baka namamas ko si Senior Marcos. Kaya hindi na naman siya makatulog. Buta yun, ang dami kong problema ngayon. Auntie Claire, pinapatawa mo ko. Hayop ka. Visit na to. Sinabi niya ba talaga to? Gago po ito, Marcos Jr. Mukhang hindi na naman makatulog ngayong Pasko ayon kay Auntie Claire. Bakit? Namamas ko yung tatay niya. Anak, baka naman. Ayop ka, Auntie Claire. Ito. Mukhang wala talagang tulugan nito kasi hindi naman biro na aralin itong enrolled copy ng GAB. Sabi nga ni BP Sara, hindi nga daw yan pumipirma ng mga papeles dyan. Hindi nga daw maano yan, sasabihin mo walang tulog. Baka sa ibang paraan naman siya kaya hindi siya nakakatulog. Auntie Claire, linawin mo ha, kasi kung sa trabaho, about naman dito, akala ko ba matalino yung presidente nyo? Diba? Sabi nga ni Lariga doon, walang adik na matalino. Oo, wala daw matalino doon si Marcos Jr. Bakit dito parang nagiging tanga siya? Dali-dali lang yan baka sa ibang bagay naman siya hindi makatulog. Ginawa nyo na naman dahilan to. O hindi kaya dinadalaw si Marcos Jr. Kasi diba sabi ni Marcos Jr. nakakausap niya yung tatay niya. O hindi kaya baka nakakausap niya rin yung ibang mga tropa niya dati gaya nila Bong Dasa. Pare, tara ba? Bomba na. Pare, bomba na, pre. Pre, magdi-December na, kailangan natin bumomba. Ay, hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon, Auntie Claire? Kasi, diba, hindi naman sa akin nang galing yan. Galing yan kay Marcos Jr. na sabi niya, tawag dito, nakakausap niya yung kaluluwa ng tatay niya. Baka mamaya yung mga tropa niyang namayapa, nakasama niya sa pagbomba. Nangangalabit na sa kanya na, pre, December na. Magbomba na tayo. Malay nyo naman, Auntie Claire, baka ganun. Minsan tanongin mo din si Marcos tanongin mo siya, sir, dinalo ka na naman ba ng mga kaibigan mo? Kasi kung yung tatay niya ng ilang taon nang namatay, halos ilang years na ilang dekada na nakakausap pa ni Marcos what if pa kaya yung mga tropa pits niya nakasama niya sa pagpulburon. Ay nako. Ikaw, kaya tama yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, Auntie Claire. Wag ka muna dapat mawala dyan sa palasyo. Ikaw ang nagbibigay ng entertainment sa amin. Parang hindi na kumpleto yung araw natin pag walang kasinungalingan ni Auntie Claire. Ay, Auntie Claire, pinatawa mo ako dun. Sa totoo lang, di ako magbablog ngayon kasi wala ako sa mood. Pero dahil kay Auntie Claire, yung tangin na nagkabuhay ako sa iyo, Auntie Claire. Bumubuhay ka ng katawang lupa. Talaga, hindi mo makatulog.
Kaya pala ganun. Okay. Kaya pala ganun yung picture dito ni Marcos kasi hindi nga naman makatulog. Ay, nako. Kakaiba ka. Bagay na bagay. Hindi, promise, bagay na bagay talaga si Auntie Claire sa administrasyong Marcos. So, talagang talagang pit na pit siya sa galawan ng administrasyon. Parang iisipin mo, hindi kompleto ang administrasyong Marcos pag walang Auntie Claire. Ay, nako. Nagsama-sama. Ang galing ni Marcos, no? Akalain mo yung Marcos sa pagsama-sama mo lahat ng tangang tao sa mundo. Iisa-isahin ko, ha? Iisa-isahin ko kung sino-sino yung mga yan. Si Trillanes, si Larry Gadon, Risa Ontiveros, Auntie Claire, Remulla. Sino pa? Nawala na isa, si Abalos. Sino pa? Marami pa eh. Napagsama-sama mo sila. Yung Dilawan, yung mga Kakampwet, at ngayon yung mga Pulangaw, diba? Iisa na. So napagsama-sama ni Marcos Jr. Yan ang totoong unity. Hiling kayo ng hiling ng unity. Nabuo nyo na pala. Tanga. Ayop na yan. Buisit. Ayan guys, ha? Nabuo na po ulit ang unity na dati ay nandyan po si BP Sara na ngayon ay wala na po. Alam naman po natin yan. Ngayon ang unity po ay sila-sila. Larry Gadon, Trillanes, Auntie Claire, De Lima, Ontiveros. Yan, at yung iba pang mga makakaliwa dyan. No? Yan, so nagsama-sama. Yan na po ang tunay na unity. Ay, galing. Galing mo, Marcos. Kakaiba ka. Grabe ka tala niyo. Biruin mo yun, ha? First time ever in history na mapagsama-sama mo lahat ng tangang politikos. Lahat ng tanga dito sa Pilipinas. Pagsama mo sa isang grupo, pinagkasundo-sundo mo pa. O di ba dati may video si Larry Gadon na in-interview siya nung tumakbo siyang senador, di ba? Hindi ako nagkakamali, baka pagtakbo ng presidente ni Marcos Jr. yun nung 2022. Sabi niya doon sa interview, sa bilyonaryo ata yun, kung hindi ako nagkakamali, kung sino yung mga bobong kilala niya sa larangan ng politics. Ang sinabi niya, si Risa Ontiveros at si Trillanes. Tapos ngayon, magkakasama na sila. Nadagdagan pa ng isa. Ang galing, bravo. Iba ka, Auntie Claire. Kakaiba ka sa lahat. Auntie Claire tuloy, Marcos Jr. Promise, saludo na kami sa'yo. Parang sa totoo lang, hindi ka makakalimutan ng buong Pilipinas dahil sa mga pinaggagawa mong Kung si Pangulong Duterte ay minahal at tinandaan, talagang kahit na lumipas ang 100 years or 1 million years, 1 billion, 1 trillion years, ay hindi makakalimutan ang tatak ng mga Duterte dahil sa ginawa nila sa bansang Pilipinas. Ikaw din, Marcos, may legacy ka rin. Ang legacy mo, biruin mo na pagsama-sama mo silang lahat.